Hello, Aries. Ito na yung reading mo para sa year 2026. So, ito ay silip kung anong kinakaharap mo or kakaharapin mo itong year 2026. Meron kang your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. So, kailangan objective ka, Aries, itong year 2026. Kailangan mo ng hindi lang yung meron ka basta-bastang gusto mo lang ma-achieve. Kailangan maging strategic ka, kailangan ng pagpaplano. Syempre, hindi naman natin magagawa hindi natin ma-achieve yung success or yung goal natin kung wala tayong specific na plano. So, importante daw ang pagpaplano towards your dream or goal itong year 2026. Meron kang surrendering to the journey. Surrendering to the journey ay pagre-release ng control. Kumbaga, isusurrender mo sa langit, sa divine. Yes, may mga gagawin tayong pagpaplano. Yes, may mga gagawin tayong pagtitake ng action. Pero, kumbaga, huwag ka masyadong maging worried or anxious dun kagad sa kung ano yung magiging resulta. May mga bagay kasi na, alam mo yun, nakasalalay sa divine timing. So, i-release mo muna yung mga unnecessary expectations and pag-worry. Okay? Surrender mo yung mga para maging light yung journey mo. Surrender mo yung mga dapat mong isurrender tsaka yung i-release mo yung pagkocontrol sa lahat ng sitwasyon ng pagkakataon. Hindi, kumbaga may mga bagay na kailangan nating solusyonan, i-take action, pero meron din yung mga bagay kasi na hindi natin kailangan yung pangunahan. Pangunahan. This is more on pangunahan. Meron kang reinvent. Uy, so year 2026 is also the year na i-reinvent mo yung sarili mo. At saka meron kang positive outcomes. Ang ganda naman ng energies, Aries. So yung unang fortune cookie card mo is reinvent yourself. A transformation is taking place. Enjoy a new lease of life. So expect mo na itong I think malaking transformation ito para sa'yo. Siguro itong year 2026, marami at malaki yung mga magiging pagbabago sa sarili mo. Sisimula yan sa sarili mo eh. Ayan no. Yung transformation is magti-take place itong paparating na year. At mas ma-enjoy mo yung buhay mo. It's a new lease of life. Siguro, new energy, fresh, no? Kasi nga may mga bagay na babaguhin eh. Okay? Whether itong mga bagay na to is pagbabago na gagawin mo, i-implement mo sa sarili mo. Aside doon sa nafe-feel ko na pwedeng meron talagang mga magagandang changes na naghihintay sa'yo come year 2026. Ano pa? You have positive work outcome. So, yan.
Marireward ka eh. Marireward ka with every work na gagawin mo itong 2026. Magiging maganda yung kalalabasan ng kung ano man tong mga gagawin mo. Consistent, ayan. So, sa pagiging consistent, effort, magbibigay sa'yo ng mga rewards yan. At saka parang sinasabi dito, meron ka daw major purchase na gagawin. Baka meron kang something big na bibilihin. Something importante. O baka makakabili ka ng property or ewan ko kung ano to specific sa gusto mong ma-achieve, ma-receive. Binabanggit kasi dito eh. Etong mga dreams mo, goal mo, kailangan ng pagpaplano. Sa tingin ko, pwedeng iba sa inyo na nasimulan nyo ng pagplanuhan ito and by baka pagpasok ng year 2026, ito na yung year kung saan mabibili mo na ito. Kung ano man itong pinagpaplanuhan mong bilhin. At mukhang malaking purchase yan. Malaking investment siguro yan, malaking purchase. Wait lang guys, wala akong mapagpatungan. Sikip dito sa aking lugar. Okay, dito na tayo sa tarot cards, no? Ito yung overall energy, ito yung possible challenge or pinakamalaking challenge na pwede mong harapin. Ito yung pinaka-blessing or pinaka-good news na maaari mong ma-receive or pinakamagandang pwedeng mangyari sa'yo. Ito naman yung may kinalaman sa kabuhayan, financial, career, and ito naman yung love life mo. Tapos itong bottom ng deck, ito naman yung area ng hindi mo ine-expect. Okay? So, sa overall energy, you have the Ten of Wands. Ten of Wands is malapit mo nang ma-reach yung completion eh, di ba? Sinasabi ko, meron something dito talaga na basta pinagplanuhan mo yan ng maayos, malaki yung chances mo na ma-achieve mo tong dream mo na to or goal mo. Tsaka ito na nga kasi may mga positive outcome eh, di ba binabanggit kanina. So hindi na ako magtataka kung makita ko yung Ten of Wands which is results, completion. May mga positive yun ha. May mga positibo na matatapos dito, makukumpleto na, maa-achieve na, malapit na eh. Malapit na yung completion eh. Ten of Wands yan eh. Malapit nang matapos yung mga paghihirap mo at mukhang magdudulot sa iyo ng fulfillment, happiness, success yan kasi ito yung mga bagay na pinag-effortan mo talaga, pinaghirapan mo, pinagsakripisyuhan mo. Ayan o, positive outcome, successful outcome. Ano naman yung maaaring pinakamalaking challenge or challenge na maaaring dumating sa iyo itong year 2026? Challenge sa tingin ko pwedeng may mga problems. Oo, kasi ito actually mahirap yan pag nakita mo yung Ace of Swords pero dahil upright yung Ace of Swords mo, hindi ko pa rin tinitake ito negatively, Aries, kasi kahit nakikita ko dito, kahit na maging very challenging yung anumang challenge yan, problema kakaharapin mo, makakaisip at makakaisip,
makakagawa at makakagawa ng solution doon sa problem, sa challenge na yun. So, therefore, nafe-feel ko mau-overcome at mau-overcome mo pa rin yan. Okay. Pwedeng may kinalaman sa mga communication, sa decision, yan. Or pagte-take action. Yun yung mga maaaring areas ng challenge mo. Ngayon, when it comes to yung biggest blessing or pinaka-good news na matatanggap mo for the year 2026 is the Ten of Cups to harmony. Happily ever after card ko to eh. Para sa akin, all will be well. Matatapos din talaga yung mga problema. Sabi ko nga, masusolusyonan mo yan kahit gano'ng kahirap. Malalagpasan, ma-overcome. Problema man yan sa pera, career, etc., pamilya, connections. Nafe-feel ko is peace, harmony, pagtatapos ng mga hirap. Yan. Fortune after difficulty card ito. Happily ever after card ito para sa akin. Andyan yung andyan yung mga blessings like yung pamilya, pagiging sama-sama, tulungan, support, pagiging kumpleto, kontento. Maaari nga itong wish come true eh. Para sa akin eh. So, sa area ng financial, career, business, okay, mas less complicated. Mas less complicated. Sabihin mo mang may mga challenges dito. Pagdating sa pera, sa negosyo, sa career mo, I think magkakaroon ka ng talino eh. Sharpness of mind para ma-figure out mo agad, ma-analyze mo yung situation and makahanap ka ng solutions to every problem na ma-encounter mo, which is lumabas yun dito. Diba? Na-feel ko na yan kanina. So, ganun din when it comes to career, financial, business mo. Tsaka nakikita ko dito, mai-eliminate yung mga hindi dapat nandun sa eksena. Yung mga tipong pang-agaw attention mo lang, pampa-distract, no, pampagulo, matatanggal yung mga yun. Love life. Two of Swords. Mukhang may decision making talaga, no? So, lumitaw yung decision making mo dito pa lang sa Ace of Swords kanina. Remember, sa card ng challenge. So, sa love life mo, Two of Swords, parang ganun din eh. Mukhang meron importanteng decision to make. Magjowa man kayo, hindi. Mag-asawa man, hindi. Meron ding energy ng pagiging pagpili. Pagpili between two person, pagde-decide, meron ding mahihirapan na mag-take ng action or mahihirapan na mag-move forward kung iba sa inyo ang issue niyo is pag-move forward. Naguguluhan eh, yan. May period ng pagiging unsure, confused, hirap mag-decide sa love life. Sa area naman ng unexpected mo, you have Queen of Wands. Reversed, no? Okay, so hindi mo inaasahan na pwedeng meron something na maaaring makapagpabawas ng confidence mo or merong situation wherein parang baka makaramdam ka ng insecurity sa sarili mo. Oo. Pwedeng ito yung pag-aalinlangan din eh. Pag-hesitate sa sarili mong kakayahan. Okay? Tingnan pa natin yung iba pang paparating sa'yo. Wow, goldfish swerte yan. Increase. May increase pagdating sa material, sa kaperahan, sa sales, kung meron man negosyo, or pagdating sa spiritual level aspect, no? Feather. Ang nafe-feel ko dito is sensitive matters. Nung una ko siya nakita.
Mukhang may mga sensitive matters na kailangan pag-usapan, pagkasunduan. Pwede, yes, pwede may mga kontrata, pirmahan, kasunduan, mga importanteng, yung mga masiselan na bagay, situation. Tapos may sinasabi dito person na maaaring makapagpa-stress or disappoint sa'yo kasi basta huwag kang masyadong mag-expect. Kasi baka madi-disappoint ka lang. Meron kasing person na undependable and insincere. Fire. Ang fire ay strong emotion, passion, love, or hate. Passionate love or hate. So, nakikita ko itong 2026 mo, pwedeng may pwedeng magiging intense pagdating yung iba sa love life, may matinding passion, or pwedeng iba naman may kinalaman sa hate, mga emosyon. So, may pagka-intense, yung energy ng 2026 for you. Yung passion mo mauuwi sa baby. Yung iba, baka etong year na to, baka ma-preggy ka uli, o ma-jauntis yung jowa mo, yung asawa mo. Basta merong something na paparating, meron mga something na magbubunga, makikreate, sisimulan, yan yung mga possibility nito. Could be a new opportunity, a new contract, basta meron something new na sisimulan. Okay, so far yan yung mga na-pick up ko sa overall silip mo sa year 2026 Aries. God bless. Babush.